Isang mapagpalang araw po sa ating lahat para sa ating pang-apat na panawagan sa isa pang institusyon ng ating lipunan. Atin naman bibigyan ng diin or gusto natin tawagin ang atensyon ng mga non-government organization or NGO. Mula sa maliit na NGO hanggang sa malaking NGO in terms of finances and operations. Pero sa mata po namin sa first, ang tingin po namin lahat dyan ay in essence, no? Lalo kung yan ay talagang passionate sa kanilang advocacy, sa kanilang pinaglalaban at mga inisyatibo, then lahat yan, malaki lahat ang tingin namin sa kanilang lahat. Okay po? Ngayon, ano ba yung kailangan nating i-reflect bilang isang NGO? Kami po sa First Services, nagsimula kami bilang isang non-government organization. Dati ang tawag sa amin ay TAG, the Advocacy Group. Then eventually, by the wisdom of ng mga members and founders namin na galing sa business side, na nag-suggest para masustain lalo yung operation, kaya naging, ito na kami ngayon, na small medium enterprise. And alam ko rin na may mga ibang nasa advocacy na nasa social enterprise, lalo na sa environmental advocacy, no? Marami rin ganon. Ngayon po, ang isang magandang pagnilayan natin ay una, yung konsepto ng synergy or culture of collaboration or win-win mindset. Siguro, alam naman natin na hindi lahat ng karamihan ng NGO ay sabihin nating limitado sa funds. May iba na in terms of operations and logistics, kulang talaga. No, kumbaga puso lang talaga nagdadala. At meron naman talagang iba, sobrang kahit malalaki na, nakaasa pa rin sa mga donations, right? Sa mga sponsors. So alam natin na kailangan nating magkaisa lalo. It's not just enough na may maganda tayong ginagawa, but it's high time for us to work with one another. Lalo na kung parehas naman tayo ng advokasya ng ibang NGO na yon. Kasi sa naobserba namin sa first, minsan iisa lang yung advokasya pero may kanyang galawan, tapos nakikita na lang pag may mga major event. Dapat araw-araw may coordination kasi kailangan natin palakasin ang bawat isa. At hindi lang sa focus advocacy natin, kundi maging sa iba pang advokasya. Kasi whether we like it or not, yung advokasya natin, kakailanganin natin ang maraming tao para mangyari yun. No? Issue ng kalikasan, issue ng political literacy, human rights, edukasyon, women empowerment. Hindi kakayanin ng organisasyon natin kahit gano'n pa kalakihan. Kailangan natin ang bawat isa. Dahil yun naman yung dream natin na lahat sila maging mulat ang kanilang kamalayan. Tama po? At maging bahagi sila ng ating ginagawa. So, we should start with our fellow advocates, our fellow non-government organization. Let's humble down. Lalo na yung mga malalaking NGO, no? Dapat kayo nag-i-empower. Kasi meron na kayong finances eh. Diba? And aminin natin, ito sa experience ko, maaaring mali ako, pero sa papansin ko, yung talagang mga nagsimula sa grassroots, no, kahit yung lalo na mga walang pera, yung talaga yung mga makikita mong dala pa rin nila yung malaking puso at purpose driven na paglilingkod, no, na nagaling do sa mga nauna nagsimula ng NGO sa Pilipinas. Sila hanggang ngayon, kasi iba minsan pag lumalaki ng NGO, nagiging sobrang parang kumpanya na yung approach eh. Parang requirement na lang din kasi parang trabaho na lang din ito. 'Di ba? So, at the end of the day, let's reflect on synergy or culture of collaboration. And then the next thing we have to reflect upon is yung education component ng ating mga NGO at advocacy. Kasi aminin natin sa hindi, para masustain ang ating magandang ginagawa, kailangan natin mag-educate ng mga kapwa natin adults, lalo na yung kabataan, para masustain. Kasi pag ang tao, lalo na yung mga may kaya, may yaman, ay na-educate, magbibigay yan ng tulong. Pag nagbigay ng tulong, edi lalong gumagana yung logistics and operations ng ating mga kanya-kanyang NGO. Lalo na yung mga maliliit na NGO in terms of logistics and operation. So, we need to invest on that. No? As we do this worthy endeavor, no, itong mga planning natin, I hope gumagana rin sabay no, nag-roll out din yung ating pag-educate sa lahat ng ating nakakasama. Hindi lang pag may mga major seminars or event, pero talagang make it a lifestyle. Kasi sanay naman tayo doon kung tutusin kasi may volunteerism tayo. Yan yung meron tayo dito na we provide the government a good partnership and assistance to the services ng government. Yung mga sineservisyo ng gobyerno nagagawa ng NGO to think na walang ganong budget and mostly based on volunteerism. 'Di ba? And ang huli na pag magandang i-reflect, siguro lalo na sa mga masyadong parang ginawa ng trabaho ang NGO, ginawa ng career, no? Career in the sense na parang ang tingin ay parang ordinary job na lang, yung immersion. Kasi mas nagiging epektibo ang ating paglilingkod kung naka-immerse tayo, hindi lang tayo umbo base sa stats,
no? Opo, importante 'yun, pero yung lumulubog tayo, nakiki-empathize tayo, no, doon sa ating mga beneficiaries at recipient. So yun po, synergy, component education, and immersion. Yun po ang panawagan sa mga non-government organization dahil ang laking blessing po natin kasama ng simbahan at ng paaralan sa bansang ito. Salamat po and God bless.